Ayan, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay October 20, 2023, no? At talaga naman nagsimula na po yung tinatawag na barangay at sangguniang kabataan eleksyon na kung saan nagsimula na po ang pangangampanya ng ating mga kasalukuyang tumatakbo sa barangay level. Opo, tayo naman po ay nagpapasalamat dahil nagpaunlak ang butihing punong barangay ng San Isidro dahil ito po naman ay ating inimbitahan para magkaroon po tayo ng transparency tungkol po sa usapin ng pangangampanya dito po sa barangay level. Kap, magandang gabi po. Magandang gabi din, Kuya Gaspar. Opo sir, kami po ay buong puso nagpapasalamat ang pamuno ng Paranaque Net Radio Worldwide dahil batid po natin ang ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Paranaque, ganun din po sa iba't ibang lugar ng ating bansa ay tuloy-tuloy na po ang pangangampanya ng bawat tumatakbo naman bilang sa usapin ng barangay level, ganun din po sa sangguniang kabataan. Kap, batid po natin na ang ating mga kababayan ay naghihintay ng ating mga plataforma at siyempre kinikilatis at gusto po nilang kilalanin kung sino-sino po ang tumatakbo sa kanilang lugar and of course kung ano po ba talaga ang kanilang nagagawa sa kanilang mga nasasakupan, lalong-lalo na po yung mga kasalukuyang nakopo bilang mga barangay opisyal. Yan. Opo, Kap, kung okay lang po sa inyo, magbibigay po ako sa inyo ng mga ilang katanungan para na rin po sa mga taga-barangay San Isidro at ganoon din po doon sa ibang barangay pa na sa kasalukuyan po ay sabihin po natin na nakaabang dito po sa ating programa at gusto po natin lilinawin na ito po ay tinatawag na transparency para po sa ating mga kababayan. Kaya po doon po sa mga kandidato na gusto po magpa-interview at gusto po magis dito po sa ating programang Manibela ng Masa ay bukas po ito sa lahat. Kap, magandang gabi uli. Magandang gabi po sa lahat ng ating taga-subaybay. Kuya Gaspar, magandang gabi, lalo na po sa nakikinig sa Paranaque Net Radio Worldwide. Magandang gabi at may sa mapagpala na Diyos po sa inyong lahat. Yes, Kap, sisimulan na po natin ang unang katanungan natin sa inyo. Kung okay lang po sa inyo, sino po ba si Barangay Captain Noel Haplos? Tayo po ay nanungkulan simula po noong 2018 sa ating Barangay San Isidro at tayo nasa unang termino pa lang po. Tayo po ay napakadaming ginagawang proyekto at patuloy po. Magandang tanong po yan, sino? Tayo po ay nagmamahal sa ating mga kabarangay San Isidro. Yes sir, batid po natin na ang yung pong yumaong ama na ito pong si sabihin po natin ito pong nanungkulan naman na si Eusebius Haplos ay isa po sa sabihin po natin sir na matagal po nanungkulan sa inyo diyan po sa barangay San Isidro. Kung okay lang po sa inyo sa inyong panunungkulan, sinabi niyo nga po na kayo naman po ay nagsimula noong 2018. Yes. Kung okay lang po sa inyo sa yung panunungkulan bilang punong barangay, ano-ano ang inyong mga nakamit na parangal o pagkilala diyan po sa inyong barangay San Isidro and of course kayo po bilang lingkod bayan? Mapakagandang tanong, Gaspar. Simula po ng 2018 tayo po tinanghal consecutively ng yung ating kompetisyon na tinatawag na Barangay Powers. So sa Barangay Powers, sunod-sunod po yan. Kahit panahon ng pandemic, tayo tinanghal na COVID, noong panahon na yan, isa sa COVID na nag-handle na magagaling. Diyan na yung unang taon natin na tayo pinarangalan sa environment, sa solid waste management, sa kalinisan, sa ating pong animal welfare ng ating mga alagang hayop. Diyan din po yung ating kung paano tayo mag-respond sa ating kalamidad at paghahanda. At napakarami pa ang iba. Diyan din po, itong lately na lang po, bukod po sa Barangay Powers, tayo pinarangalan din po ng ating PNP sa ating pakipagtulungan sa kapayapaan ng ating barangay. Ganun pa man po, dyan din po ang ating DOH na 2 beses na po tayong pinarangalan sa napakadami po na nabakunahan sa first dose, second dose, third dose, pati po yung pagpapatakbo ng ating pandemic. And lately po natin, paano natanggap po nating champion ay yung itong sa dengue,
yung dengue, kung paano natin pinatakbo at ginawa na ang ating dengue case ay mabawasan o mawala kaagad. Diyan din po yung ating seal of good governance na sa buong lungsod ng Parañaque ay ang Barangay San Isidro lang ang meron. So ito'y kauna-unahan sa lungsod ng Parañaque, iilan lang po sa buong NCR na nagpapatunay na tayo ginagampanan natin ng trabaho, hindi lang sa larangan ng peace and order, kalinisan, environment, health, kundi sa larangan din po ng pananalapi. Tayo doon po talagang very transparent po. Maraming salamat, Kuya Gaspar, sa tanong mo na yan. Opo, so ibig sabihin po nung Barangay Seal Good Governance, ito po ay awarded from? DILG, national po yan. Opo, pero ito po ay composition from DNR, sabihin po natin, galing po sa Yes po. Philippine National Police. Para ito po ay pinagsama-sama na dahil sa pagkakalam po natin itong Seal of Good Governance, ito po ay isa sa pinakamataas na binibigay na pagkilala sa mga munisipyo, sa siyudad, maging sa provincial, at lalong-lalo na sa kasalukuyan po ang Barangay San Isidro ay silang po nagkaroon ng ganito. Opo, tama po kayo. Tayo po ang kauna-unahan sa lungsod ng Parañaque at sa katunayan din po, lahat po ng ating nakukuhang premyo ay pinaiikot lang din po natin sa ating mga proyekto upang makadagdag po sa mga programa. Kaya ho tayo ay patuloy na sumasali o hindi man sumasali, nagpa-participate sa mga programa ng ganito po na katulad po lately din pala, nalimutan ko lang, tinanghal din tayo na pinakamagaling na lupon sa buong Parañaque at awarded din po tayo ng DILG po doon. Opo, so ibig sabihin doon po sa usapin ng lupon, pagkakalam po, Kap, hindi lang po ito ngayon nangyari, mula po yata kayo mo po. Tama po, sunod-sunod po yan, napakadami na natin parangal. Kaya nga tinitingala po tayo, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kabarangay kasi patuloy po ang pakikipag-isa nila at pakikipagtulungan sa barangay. Ito naman na hindi makakaya ng ating barangay sa pamumuno ng inyong kapitan, ating mga kagawad at ang ating barangay kung hindi lahat tulong-tulong sa pamamagitan ng homeowners, mga presidente, mga ating mga board, mga opisyales, ISF man yan, urban poor man yan, o yung ating mga homeowners, kung hindi nila tayo tutulungan, wala tayong ma-achieve na award sa ating sa pamamagitan yan. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, ganun din po sa mga karating nating lalawigan, halimbawa katulad po ng Cavite, Bulacan, maging dito po sa lugar ng Batangas, sa Quezon, ganun din po dito sa lalawigan ng Rizal. Ito pong ating programa, batid po natin na marami pong nanonood. Ito pong si Barangay Captain Noel Haplos, kaya po ito ay sabihin po natin na inibitahan po natin dito po sa ating programa para ipalam po natin sa ating mga kababayan na ang trabaho po ng isang punong barangay ay talaga pong hindi po ito basta-basta, bagkos ito po ay isang challenge doon po sa ating mga barangay official na hanggat maaari habang sila po ay nakaupo ay magawa na po nila ang kanilang mga dapat gampanan, lalong-lalo na po kung ano talagang pangangailangan ng kanilang mga barangay. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas na kung saan doon po sa ating mga kaibigan, mga nasa online, maya-maya po amin po namin kayong kukumustahin at babatiin po namin kayo. Okay? Mr. Tino, patalastas please. To deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itong batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Haplos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Tison ng Barangay Tambo.
at si Kapitana Marilyn Burgos ng Barangay Dunggala, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyanas, bangunan po ni Engineer Risa, dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Aku meriang, betul-betul perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Bangga kasih sayang. Aku meriang, aku meriang. Sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Aku meriang, betul-betul perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Bangga kasih sayang. Sangga kasih sayang. Ayan, so tayo po ay muling babalik dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. At ang oras po natin ay ganap ng alas 8:34 ng gabi. Ngayon po ay October 20, 2023, ano? Na kung saan kasama pa rin po natin ito pong kasalukuyang punong barangay ng Barangay San Isidro dito po sa lungsod ng Parañaque na ito pong si Noel Haplos. Sir, tuloy-tuloy na po tayo, ano? Opo, so kami po ay magbibigay po sa inyo ng mga ilang katanungan at sana sir, sagutin niyo po ito na galing po sa inyong puso at yung pong actual na nangyayari nang habang kayo po ay nanunungkulan o sabihin po natin habang kayo po ay naglilingkod bayan dyan po sa Barangay San Isidro. Opo, sir, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na nagkaroon po tayo ng pandemic mula po noong Marso 2020, 2021, 2023. Opo, sa panahong iyon, batid po natin na talagang tayo po ay sabihin po natin na nakaranas po tayo ng iba't ibang uri ng problema. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na napakarami po nawala ng trabaho, marami po nagkaroon ng problema. Kung okay lang po sa inyo, sir, sa panahon ng pandemic, ano-ano ay yung mga sasabi hinggil dito at ano po yung inyong ginawa para po matulungan o sabihin po natin maagapan ang problema doon po sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na po doon sa ating komunidad na sa pangailangan ng ating mga kababayan. Opo, magandang tanong yan, Gaspar, kasi yan ang pinaka pagsubok ng mga panahon sa mga kapitan sa lahat sa buong Pilipinas ng panahon na yan. So tayo po ay nag-pandemic nung dineclare ng ating Presidente Duterte March 16, 2019. Simula ng araw na yun, wala na makalabas.
So ang una nating ginawa, nag-meeting po ang ating barangay council at ang ating mga kagawad upang ma-platform yung ating saan kukuha ng budget ng panahon na yan. So tayo po yan sa kagandang palad, napakabilis na aksyon. Una natin yung maglalabas ang mga tao, nagpatupad tayo ng mga social distancing, nandiyan yung pag-i-issue ng mga ID, na nagtumulong ang ating mga homeowners, mga PODA, yung ating mga organization, mga NGO upang bantayan ang kanilang mga lugar. At dineputize din ang ating mayor at dati nating mayor Edwin Olivares na deputize yung ating mga security guard, nakatulong po ng barangay. So sa panahon na yon, walang lumalabas. So nagpatupad din tayo talaga na 24 hours nag-iikot ang ating mga tanod, volunteer, auxiliary, yung mga kasama natin sa peace of mutation at pati mga pulis. Yung mga panahon na yan yung napakahirap sa barangay at sa lahat ng mga Pilipino kasi hindi natin alam paano gawin. So dito na po dumating yung hindi makalabas, sumusunod na po yung nagkakaroon na tayo na may mga sakit, may namatay. So tayo ang una nating ginawa is yung mag-purchase ng mga gamit sa pag-approach doon sa may mga sakit. Tinulungan natin mapunta sa ospital, tinulungan natin mapunta sa isolation, at akala siguro ng ating mamamayan basta isolation lang. So dinadala niya ng pagkain. Pagka padre de pamilya yung tinamaan, yung pamilya, dinadalan din natin ng pagkain yung naiwan sa bahay. At bukod doon dyan, ay may 15 days tayo sa quarantine. After 15 days, wala namang ibang maglilinis ng kwarto, kundi barangay pa rin. Yan yung napakahirap na dinanas natin. Na ang isolation natin, may sa Air Force One, meron tayo sa Gilid, meron tayong municipal high school na halos lahat sa barangay San Isidro hanggang 4th floor. Kasi dadala mo ng tubig, aakyatin mo. Kaya yung ating mga BHW, maintenance, CBS, talagang yung mga peace and order natin, responder, magdi-disinfect pa ng buong lugar, ng buong San Isidro. So hindi naramdaman ang hirap ng iba. So ito yung mga panahon na pag hindi kumilos ang kapitan, talagang may problema ang barangay. At hindi lang ho yan, nung panahon na ho, na nag-aabutan ng ayuda, kasi kulang talaga tayo sa pagkakitaan, nagbigay tayo ng bigas, grocery, at ang pagkakaalam ko sa buong Parañaque, barangay San Isidro lang nagbigay ng buong manok. Sa buong Parañaque, sa buong San Isidro, binigay natin ng manok. At ito'y pinamigay natin. At ginamit natin dito yung quarantine pass na nakalagay sa upuan. Yan yung mga bagay na talagang marami. At ang senior citizen naman at that time, binigay na rin natin yung kanilang birthday gift at saka yung kanilang bigas na sabay-sabay na rin. At dito natin hindi ito mabigat. Ang pinakamabigat na naranasan namin nito ng ating mga LGBT at yung women and children at yung mga NGO din natin, yung pagbibigay ng ayuda. At isa sa barangay San Isidro, siguro Gaspar, na hindi mo makokontra na isa sa pinakamagaling. Kasi naalala ko nung panahon na yon na yung iba na may problema at tayong ginawa natin, bumili tayo ng 20 laptop para mabilis tayo mag-release ng ayuda sa pamamagitan nun. Sa tulong ng DSWD, napakabilis. Kasi ang instruction ng DSWD, kung maliliquidate mo, pwede kang kumuha uli ng pera. Kasi pag hindi mo na-liquidate, hindi ka makakuha ng pera. Kaya ginawa natin, liquidate din agad, para makakuha ng pera. So napakalaki na nakuha ang pera ng barangay San Isidro. Simula yan sa 8,000, 14,000. Alam mo, nabigyan natin ng ayuda 42,264. Tandang-tanda ko pa ngayon. Kaya nga lang, nakakalungkot kasi ng mga panahon na yon, may mga bahay na dati ang alam natin isa lang nakatira, pero during the pandemic, during the ayuda, at during the kabigayan ng mga financial assistant, ay dumami yung bahay sa loob. At talagang ngayon nalaman na rin natin, pati ho yung mga bagay na yan, ay nun lang lumabas na talagang totoo na mayroong mga hindi natin alam na may nagtatago sa loob ng bahay. So lahat to nabigyan natin, pati ho yung Parañaque Cash, grievance, ay napagbigyan natin yan. Wala ho tayong pinili. Kaya nga ho, isa nating ipagmamalaki ngayong eleksyon, wala tayong piniling hindi binibigyan ng ayuda ng panahon nun. Depende na lang sa requirement mo. Kasi po, nung panahon na yon, ay talagang ini-scrutinize ng ating DSWD kung sino ang bibigyan. So tayo nagsisimula ng alas 6 ng umaga, matatapos kami alas 2 ng madaling araw. Kasi kailangang ubusin in certain time yung perang hawak namin para mabigyan po uli. So nagpapasalamat tayo sa mga homeowners na nagpagamit ng mga kanilang mga court. At syempre sa ating mga kagawa dahil lahat po niyan ay sobrang laki ng gastos dahil lahat na nagmimigay, lahat na nagbibigay ng nagtatype, nagbibigay,
nag-i-screening, DSW, barangay ang nagpapakain yan. At during the pandemic din, tayo sa barangay ang bumili ng syringe, bumili ng bulak, bumili ng gasa para magamit sa vaccination. Kaya nga tayo pinarangalan ng DOH na pinakamarami na bakunahan na first dose, second dose, third dose dahil ginamit na rin natin ang Walter Mart ng Barangay San Isidro. Nagpapasalamat tayo doon. So iba-iba rin yung mga ginawa, yung mga community na takot pa rin at that time, pero nakaraos po tayo. So yung fourth dose, wala akong detalye, pero yung first dose, second dose at third dose, San Isidro ang pinakamataas na nabakunahan. So hindi natin pinagdamot ang pondo ng barangay, ginamit natin. At doon ng panahon ng pandemic, nabuo, Gaspar, yung trust to treasure. Yung basura, iipunin mo, ipapalit mo ng bigas. At napakadaming nakinabang nun. Na imbis na sila ay maghanap pa ng bigas na isasaing, ipunin mo lang yung basura, gupitin mo, pinapalitan pa natin ng bigas. So yun ang Gaspar na napakadami. Nagpapasalamat talaga ako doon sa mga nagtiyaga, tumulong, at nagsakripisyo na alam na may pandemic, sinamahan ako noong panahon na yon. Opo, kabali clarification lang kasi nabanggit niyo po na more or less umabot po ng 40,000 na beneficiaries ang nabigyan po ng mga ayuda po mula po sa national government down to local level, Yes, Opo, yes po. So ito po batid po natin na nagkaroon po tayo ng social amelioration program sa Puan Sapto at ganoon din po sa usapin ng iba't ibang uri na galing sa DSWD. Clarification po, Kap, na itong mga ayuda na ito na tulong sa ating galing sa national government ay talaga pong naipamahagi po ito ninyo na smoothly na ni isa na wala po nagreklamo dahil tama po ang sinabi ninyo na ito po ay naipamimigay ng tama. Hindi po nawawala ang nagrereklamo kasi po minsan may nagrereklamo walang requirement. Hindi naman tayo pwede magbigay. So nagbibigay tayo ng 2 ID, 3 ID, 3 pirma. Pero yung 42,264 na sinasabi ko, Gaspar, yan ang total na bahay sa Barangay San Isidro. Hindi yan yung taong nabigyan. So sa isang bahay may 3, 4, 5 dahil kasi times siya. Kaya hindi pwede kasi totoo lang naman hindi naman nabigyan. Yung mga hindi nabigyan, yan yung mga walang requirement na sinusunod natin ang patakaran ng DSWD. Pero lahat ng may requirement, nabigyan natin, nagawa ng paraan para magkaroon sila sa tulong din ng DSWD at ng ating LGU. Okay, so tama po, Kap, talagang dito po sa lungsod ng Parañaque, batid po natin, ito pong Barangay San Isidro, na tama po na sinabi nyo na talagang marami po natulungan ng ating national government maging sa local level dahil po sa usapin na magandang documentation, dahil po doon sa nabanggit nyo na bumili po kayo ng more or less na 6 na laptop. 20. 20. Okay, so marami po pala At marami po Kap nagsasabi na halos sa panahon ng pandemic, halos madaling araw, tuloy-tuloy po ang inyong distribution sa pamimigay ng food pack. Paano po ito ginawa? Ginawa po kasi natin, lalo na po dun sa manok, may time frame lang kasi siya na ma-dispose. So ang ginawa ho natin, simultaneously kahit anong mangyari, tuloy-tuloy kahit madaling araw, basta kaya ng katawan ng mga kasamahan ko, dire-diretso kami. Bit-bit yung sako, bit-bit yung bigas. So ang mga tao kasi reklamo ng reklamo, may nagre-reklamo, pero hindi nila alam, hirap na magbuhat, hirap na magdala. Pero sa awa ng Diyos, nakaraos po lahat, nabigyan din po lahat. At wala na po tayong pinipili. Basta't nandiyan ang quarantine pass, nandiyan ang upuan, lagay na lang ng lagay, kuha na sila ng kuha. Okay, so okay po, Kap. Batid po natin sa panahon ng pandemic 2020, 2021, 2023 ato hindi po lingit sa ating kaalaman na talagang gumastos tayo. Yes po. So okay lang po sa inyo, Kap, dahil yung pagkakalam po ng 2022, napakarami pong sako-sako ng bigas diyan po sa inyong barangay. Kung okay lang po sa inyo, Kap, sa usapin ng pagkakapiran, sa usapin ng pera ng barangay, kung okay lang po sa inyo, Kap, dahil marami po kayong ginastos, kayo po ba'y nagkautang? Wala po kaming utang sapagkat tayo po, kaya nga po tayo may seal of good governance, isang pong bagay yan, na tayo tinatama natin ang kaba ng barangay. At isa pa rin dyan, yung bigas na pinamimigay natin, well coordinated sa FGU at sa ating mga homeowners. So may bilang yan kung ilan ang bahay, ilan na nakatira doon sa komunidad nila, at pinadadaan natin sa lahat ng homeowners president para sila mismo mamigay kasi mas kilala nila yung mga nasa lugar nila upang hindi lang yung maibigay ng tama, mapabilis ang distribution kasi lahat naghihintay ng kakainin o ayuda galing sa gobyerno. So in short, Kap, ngayon 2023, nakalipas na, sabihin po natin, nakalipas na po tayo sa usapin ng pandemic, ang inyo pong barangay ay walang pagkakautang.
Wala po tayong utang. Hindi tayo nagkakautang. Aba talagang the best po, Kap, the best. Okay, so lilipat na po tayo, Kap, sa ibang mga katanungan. Opo. Dahil batid po natin, ito pong usapin ng barangay election ay napakahalaga po ito. Dahil doon po sa ibang mga barangay natin na tila namumroblema hanggang sa kasalukuyan sa usapin ng material, maging dito po sa usapin ng peace and order, maging dito po sa usapin ng droga o ano pa man uli ng illegal na gawain doon po sa kanilang area of responsibility. Kung okay lang po sa inyo, Kap, sa usapin ng peace and order, droga, sugal at iba pa na illegal na gawain sa inyong nasasakupan, kung okay lang po sa inyo, Kap, paano nyo ito sinusupil at paano nyo po ito ginagampanan? Ngayon po, sa tulong ng ating kapulisan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa community-based po natin. So isa po nating programa ngayon na ito darating pagkatapos ng eleksyon, ay magkakaroon na po tayo ng programa na yung ating mga komunidad, bago po lumipat yung ating mga community, kailangan may profiling na po tayo. Pero nga po, meron po tayong batas na bawal po ikunin ng buong detalye. Pag-aaralan po natin, kasi po ang problema ho natin, pag wala tayong profiling sa isang komunidad natin, hindi natin alam kung sino-sino na yung mga nakatira. Sila ba'y may mga record, may wanted po ba sila, may mga dati silang krimen. Tayo makikipag-ugnayan sa ating mga homeowners at gagawin nating ordinansa na lahat po dapat ay well-coordinated sa ating homeowners at barangay na magkaroon ng profiling. Halimbawa, may bagong lilipat o bagong nabiling bahay. Malaman natin, kasi karamihan po ngayon, re-ready ng ating mga otoridad, hindi pala natin alam, may mga tinatagong nangyayari doon sa loob ng compound ng kanilang tinitirahan. So dumadami po yung issue sa ating lugar. Upang maiwasan din po natin to, lalo na po sa peace and order, dapat sa tulong po ng ating kapulisan, tulong ng barangay at tulong po ng ating homeowners, bago po tayo tumanggap ng lilipat, ipapo-profile muna natin. Hindi naman po kailangan detalyado. Kailangan lang po may barangay clearance saan sila galing, may kahit po police clearance or NBI na ipadadala sa barangay para alam po natin kung sino-sino na doon. Lalo na po ngayon, marami pong banyaga tayo na nangungupahan at tumitira na hindi natin alam ano po yung ginagawa sa ating komunidad. Ang importante dito, gusto natin tahimik at higit sa hindi lang tahimik, komportable yung ating mga residente saan man sila nakatira sa barangay San Isidro. At isa idadagdag din natin na magdadagdag tayo ng mga auxiliary sa ating mga komunidad para ma-monitor natin yung ating mga komunidad din. Kasi po, naniniwala ako, Kuya Gaspar, na walang magmamahal sa sariling lugar natin, kundi tayo rin. Kasi kung hindi natin mamahalin ang lugar natin, walang mangyayari. At isa rin na idadagdag natin ay ang pagdadagdag ng mga CCTV. Sa ngayon, yung ating mga gabay ng Mamamayon Action Center or Barangay Extension, dadamihan ko pa ang CCTV. At ay kagagandang balita ko nito sa tulong lang ng peace and order, in general na, lahat ng ating barangay kagawad na may elect, nakasabay ko po, at makakasama ko sa itong Disyembre, bibilihan ko na po sila ng tigigisang multicab. Bakit bibili tayo ng multicab? Upang yung mga nangangailangan natin mga komunidad, nangangailangan mga kapitbahay, nangangailangan kakilala o kaibigan, or basta tatawag sa ating kagawad o SK chairman, merong immediate action. Kasi laging pagkulang ang sasakyan, mabagal ang galaw. Kasi pag marami sasakyan, may gas naman, mayroon naman tayong PO, may gasolinahan naman. Ang importante, yung sasakyan. Kasi pag walang sasakyan, mahirap gumalaw. Kaya ang aking proposal, matapos lang itong election, by December, madadagdagan ng barangay ng 8 multicab uli na ipamamahagi ko sa ating mga kagawad at sa ating SK chairman upang makapagtrabaho, hindi lang sa peace and order, pa sa pangkalahatan. Okay. So, batid po natin, Kap, na ito pong Barangay San Isidro, ay medyo may kalakihan po ito at marami po tayong mga homeowners at villages. Opo. So balik po tayo dun sa usapin ng profiling. Opo, kung okay lang po sa inyo, ito pong magandang ugnayan nyo po ng mga homeowners at ng yung mga officers naman ng mga homeowners, ganun din po sa mga naninirahan doon. At nabanggit nyo po, sir, na dadagdagan nyo po na tinatawag na auxiliary. So, kung sakasakali pong ito ay mangyari, paano po ang magiging procedure doon sa usapin ng profiling? May kinalaman pa po ba ito sa usapin ng, sabihin po natin, sir, yung sa mga homeowners, talagang kailangan every now and then magkaroon ng monitoring? Yes po. Dahil po, bago sana po makalipat or mapunta po sa isang lugar, ay may papasang requirement para may pasa rin sa barangay, itatype natin sa isang computer para nakadata na po tayo. Kasi po ang problema natin, itong mga panahon na to, hindi na natin alam yung pumapasok at lumalabas sa ating lugar. So parang basta darating na lang,
hindi natin alam ang nangyayari. Tulad po ng mga nangyayari aksidente na may mga nahuli na meron palang ipinagbabawal sa lugar na yun na walang kaalam-alam yung paligid. So nakakalungkot, baka mamaya may mangyari, saka tayo magsisiyensa ulit. Pero siyempre ito po yung proposal ordinance na ipopropose ko sa Kagawad on Peace and Order at pag-uusapan din po ng ating mga asosasyon para sa ikabubuti po ng ating lahat. Hindi po ito diskriminasyon. Ito po yung upang malaman lang natin o ano po ang sitwasyon ng ating lugar para po sa ikabubuti ng ating komunidad at ng ating barangay. Okay, Kap, maraming salamat dahil sa napakaganda po sinabi nyo na magkaroon po ng profiling at magkaroon ng proper coordination sa yung mga huwa, ganun din po sa inyong tanggapan. At hingin ko lang po sa iyo, Kap, kung ano po ang pinaka-update tungkol po doon sa bagong substation dyan po sa inyong nasasakupan. Yan, napakaganda. Nagpapasalamat tayo sa ating hepe, lalong-lalo na sa ating congressman at Mayor Eric Olivares kasi po magiging substation na siya. So, baka may awan Diyos at naayos na po, baka magkaroon na po ng sariling police station ng Barangay San Isidro. Kasi po napakalayo ng San Dionisio sa San Isidro, sobrang haba po ng San Dionisio at ang nasasakupan po ng ating presinto ay San Dionisio at San Isidro. So sa tulong po siguro sa mga taga UPS 5 at sa mga nakakarinig sa akin, ito po ay kagandahan nito na magkaroon kami ng sariling substation upang mapalakas sa pamamagitan ng pulis kasi po yung pulis natin, itatap natin yung mga CCTV sa kanila para ma-monitor din po at idadagdag natin na sana yung visibility ng ating kapulisan. Kasi pag may visibility po yung ating kapulisan, dahil nga po ang tanod natin ay hindi naman po pwedeng makipagharapan sa may mga armas, pulis lang po talaga ang pwede doon, mas mapapabilis po yung aksyon natin sa mga krimen na nangyayari sa Barangay San Isidro. Oo, tama po, tama. Opo. So, batid po natin, Kap, na tila yung pong mga tanod, they limited naman, hindi sila pwede magdala ng baril, di ba? Opo. So, itatanong ko rin po sa inyo, Kap, dahil medyo marami na rin po ang ating mga establishmento dito sa Barangay San Isidro, at the same time, marami rin po mga villages na gumagamit po ng tinatawag na security guard. Kung okay lang po sa inyo, Kap, ano po ang protocol na ginagawa nyo bago ma-deploy ang mga security guard yan po sa inyong area of responsibility? Yan ang napakagandang tanong kasi po ngayon gagawin po natin lahat po ng security ng bawat subdivision. Itong parating po pagkatapos ng eleksyon, gagawa po tayo ng isang ordinansa na lahat po sila ay nakakoordinate sa barangay. Ano po yung i-coordinate natin sa barangay? Simple lang ho. May radyo sila nakamonitor sa barangay para alam natin yung sitwasyon kung kailan pa ba ho ng partisipasyon ng barangay o bahala na po ang homeowners kung kaya po nila. Kasi yan ho yung nagiging problema. May mga gwardiya po tayo, itatawag din sa barangay, it depende sa case. So magkakaroon po tayo ng isang seminar kasama natin ng kapulisan para alam po natin yung jurisdiction ng security guard ng pulis at ng barangay. Kasi minsan konting bagay lang si barangay. Ang problema natin kaya namang resolbahin ng ating homeowners at mga security guard pumupunta pa sa barangay. Minsan kasi yung barangay po natin ay 364 hectares, ganun po kalaki. At may 100 pong asosasyon natin. So ayan po yung nakikita ko magandang solusyon. Magkaroon po ng pag-uusap ang mga homeowners, lalo na po dun sa mga crime-prone area, at para ho natin magawa ng solusyon. Pero hindi natin ito magagawa ng solusyon kung hindi natin pag-uusapan at gagawa tayo ng tamang batas. Yan ang aking papakiusap. Kasi hindi pwedeng nagrereklamo lang na wala tayong solusyon at wala tayong pinag-uusapan. So dapat isang panawagan ko sa mga taga-Barangay San Isidro, upuan natin, pag-usapan natin sa bawat asosasyon upang malaman natin anong magandang solusyon ang gawin natin. Ayan, okay. So maraming salamat, Kap, to at least na linawan po tayo doon po sa function noong mga security guard at ganoon din po sa profiling din nila, no? Tama po. Okay, Kap. So lilipat mo po tayo dito, Kap, sa usapin ng ng kalikasan. Hindi naman po lingit sa inyong kalaman na ito po nga Barangay San Isidro ay tila marami naman po itong sabihin po natin ilog o sapa na every now and then nagkakaroon din po ng baha. Maliban pa po rito, Kap, mayroon po dito sa usapin ng Dr. Isanto sa Avenue naman na nagkakaroon po ng baha. Kung okay lang po sa inyo, Kap, ano po mga preparasyon ang ginagawa po ng inyong barangay sa usapin ng kalamidad? So ngayon po, magandang tanong yan dahil yan ay isang importante sa paghahanda natin the big one. So tayo ay patuloy po na nagtayo ng Fire and Rescue Auxiliary na yung ating mga fire-prone, flood-prone area ay participation po. Siniseminar natin at patuloy po tayo nag-upgrade. Noong nakaraan, namigay tayo ng mga bangka, namigay tayong tali, mga life vest. At tayo po sa San Isidro, nagpapasalamat tayo kay Congressman Edwin Olivares, nagkaroon na rin tayo ng pumping station.
yung sa Valley 15 at meron na rin po sa Green Heights. So may mga susunod pa po tayo. So isa po natin ginagawa po ngayon dyan, nakipag-ugnayan na po tayo kay Congressman Edwin Olivares sa DPWH na yung ating creek sa San Isidro ay madiklag. Diklag. Yes, madiklag. Kasi po, nagkakaroon na po tayo ng isla na mga lupa. Ano po, bakit po to? Kasi minsan, pag bumagyo po ng malakas, bumaha, pagka tumigil na po yung tubig, wala na pong current, yung lupa po na stick, nagkakadamo na po. At nagpapasalamat ako, mukhang maganda na po yung feedback na yung ating major creek ay didiklag na po sa next year. So akin lang ho naman pakiusap dahil po tayo ay partner po natin ng USAID, CORA, DNR, itong ating Senro at napakadami pang iba. At ako naniniwala na hindi na po kayang solbuhin to ng gobyerno lang. Pero kung magtutulong-tulong po lahat ng tao o lahat ng Pilipino sa ating mga nasasakupang ilog, kailangan lang po wag tayo magtapon sa creek. Meron naman po tayong kontraktor na binabayaran at naghahakot, pagtsagaan na po nating hakutin nila. Kasi po pag nagtatapon tayo sa creek, problema po natin yan eh. Katulad na lang po sa barangay natin, kung makikita nyo, marami na po nagagalit pag nakita may basura sa creek. Sa haba ng, 7 po ang creek natin, 7 ang creek sa barangay San Isidro, sa haba ng creek natin, kung yan na lang po ang lilinisin, wala na po tayong magagawang iba. Pero hindi po tayo tumitigil sa paglilinis mga kabarangay. Pero nakikiusap lang ako sa inyo, wag po tayong magtapon sa creek. Wag natin maging ugali yan. Wala na po tayong aabutan. At wala na pong aabutan yung mga susunod na henerasyon na ating inaasahan, lalo na po yung maliliit. Sana po, wag natin hintayin ang huli lahat bago tayo mag-isip. Isipin na po natin, ang barangay po, ang DNR, marami pong NGO tumutulong sa atin. Ang kailangan lang po, magtulong-tulungan tayo, magkaroon po tayo ng disiplina. Pag may disiplina tayo, hindi po ako naniniwalang hindi natin kayang ibalik kung anong meron dati. Maraming salamat, Gaspar. Opo, so ibig sabihin, Kap, sa usapin ng kalinisan, sa usapin ng basura, ay talagang dapat yung coordination, participation at disiplina ng mga nakatira doon po sa barangay, dapat doon po magsimula bago dumating yung mga sabihin po natin yung susuporta sa atin na galing sa iba't ibang grupo. Tama Kuya Gaspar. Kasi po, mahirap po sabihin natin, gusto nating malinis ang creek. Marami kasi mga tao, gusto malinis yung bahay niya, pero dinadala sa kapitbahay yung basura niya. So simple lang naman po to, hindi lang po sa basura. Marami po tayong nagigiba ng bahay, gumagawa ng kusina, nilalagay lang yung debris sa harap ng bahay para hakutin ng truck. Hindi na po hinahakot yan. Kasi hindi po ito tulad ng unang panahon, maraming bakanting lote sa Parañaque at doon natin itatambak. Sana din itong mga susunod na buwan, mag-uusap-usap po kami ng homeowners upang anong magandang gawin po dyan. Hindi na po pwedeng itatambak sa isang lugar yung debris at ihakutin ng kontrakto dahil hindi naman kasama sa kontrata yung bato. Ang kasama lang doon yung basura. Okay, tama po. Okay, Kap. Pipihit lang po ako ng kaunti, Kap. Kasi Yes, batid po natin ang ating presidente na ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos ay talagang nakapokus doon sa usapin ng pagkain. Yes. Na sinasabi nga po na tila inilunsad yung tinatawag na urban farming, Yes. na kung saan ay plano na magkaroon po ng mga luntian para pagtaniman ng ating mga kababayan naman sa usapin ng iba't ibang uri ng gulay. Yes po. Batid po naman natin, Kap, na ito, alam ko na ginagawa nyo na po ito, pero sa kasalukuyan kapag ako po ay nag-iikot paminsan-minsan, marami pa naman po ako nakikita mga bakanting lote, lalong-lalo na po doon sa mga villages. Kung okay lang po sa inyo, Kap, ano po ang inyong coordination o pakikipag-usap doon po sa mga villages na may mga bakante pa ng lupa sa kasalukuyan na pwede naman talagang pagtamnan ng gulay para may tulong doon po sa ating mga kababayan? Napakaganda ng tanong na yan. Alam niyo po, isa tayo sa awarded ng DNR sa tinatawag na urban farming, pero pagdating sa local Parañaque, ang tawag natin dyan faith garden, food always in the home. So alam niyo po, nananawagan din po ako, wala naman po tayong intention na angkinin ng lupa. Ang atin lang intensyon ay linisin po yung lupa o huwag pagtapunan ng anumang bagay na pagdating ng panahon ay pahahakot din naman po sa barangay. So ang atin po, lalo sa ating Senro, so pagtulong-tulungan natin sa barangay San Isidro, napakadami po ng faith garden. At hindi lang po sana yon, ini-encourage ko din po, at ito po ay isang magiging ordinansa na po, na dapat po lahat ng komunidad sa barangay San Isidro, hindi naman po lahat, bawat komunidad, ay dapat to iti-seminar natin para sa ganitong urban farming. Hindi naman po kailangan din ng lupa upang magkaroon ng kakainin.
Meron po tayong horizontal, vertical, may aquaponics, napakadami na pong pamamaraan. Ang kailangan lang po makita nyo para maniwala kayo. At tayo po yung magse-seminar at gagawin ko pong ordinansa po talaga yan. Na dapat po yung ating mga kabarangay na may bakanting lote o may pagkakataong magtanim at gusto nilang magtanim, tayo po ay magtuturo sa bawat komunidad at tayo itong suportahan natin. Hindi lang po suporta na magturo, pati po yung pagkukuha ng mga seedlings o plants ay tayo rin po ay magbibigay. Upang makita nila, dahil po napakahalaga ng pagtatanim, unang-una Gaspar, walang artificial, walang fertilizer. So talagang organic. So napakapahal po ng prutas na halaman na organic. So ako yung nananawagan din sa ating mga kabarangay. Paghandaan na po nyo to. Dahil ito po hinahanda ko na para sa mga susunod na panahon, mismo ang barangay na po ang magtuturo at bababa sa inyo at magbibigay ng mga seedlings o punla para po kami makatulong sa inyo. Doon sa nananais nyo, magtanim kayong sili, okra, talong o anumang gusto nyo ay maibibigay ng barangay upang kayo po mismo ay hindi na po bumili sa ating palengke at makabawas po tayo sa ating gastusin sa pagkain. Maraming salamat po. Ayan, so talaga naman ang ating pong kapitan, makikita po natin na ang kanyang mga kasagutan ay tila talagang alam na alam niya kung paano ito pagagalawin, kung paano po ipagpapatuloy. Dahil ito po nga gusto po natin na ipaalam sa ating mga kababayan na ito pong Barangay San Isidro, nakarating na po ako doon sa tinataniman po nila at mayroon po iba't ibang uri ng tanim doon at kasama na po doon sa usapin ng mushroom. Kung paano po ito pinapatubo at paano pinaparami at mayroon din po sila doon sa usapin ng mga bubuyog na kung saan tila nakarami na rin po sila ng pag-aani na kung tutusin, kaya naman po talaga ito sa bawat barangay. Yes po, kaya po yan. Kaya po. Basta gusto lang po. Ayan, so thank you. Okay sir, batid po natin na ngayon, tanggapin natin ang katotohanan na ngayon po ay panahon ng eleksyon. Ayan po. Okay, so panahon po ngayon ng eleksyon at kayo naman po ay batay na rin po sa ating karanasan. Sabihin po natin sa ating observation, sa ating monitoring at doon po sa mga performance na inyong nagawa ay napakarami pero hindi pa rin po mawawala doon sa iba na tila may konting pagkukulang pa. Ngayon, kayo po ay kandidato muli bilang barangay captain dyan po sa Barangay San Isidro. Batid po natin na kayo po ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Pero yung pong sa usapin ng plataforma, kung okay lang po sa inyo, kailangan nyo pong ilahad para na rin po sa ikabubuti, para sa kaalaman ng ating mga kababayan dito po sa Barangay San Isidro. Maraming salamat po. Gusto ko lang ho italakay sa ating mga kabarangay na ang kapitan po ay may 3 function. Okay. Yan po yung executive, kung sa City Hall ay ikaw ang vice mayor, ikaw ang judiciary, ikaw yung judge, ikaw din po yung executive, ikaw yung mayor. So napakahirap, 3 pong function yan. So tayo po ang aking pong plataforma. Una po, dapat po maiayos natin ang barangay hall. At nagpapasalamat ako sa ating congressman. Next year gagawin na to. Gusto ko na po magkaroon ng isang maayos at mas magalaki na lupon tagapamayapa. Kasi upang hindi lang po makiter, para mas maayos po yung programa at gusto natin ilagay yung hindi tamang proseso, upgrade na proseso. Yung talagang gagawin natin korte na may pwede silang mamili kung sino yung gusto nila, i-raffle kung sino yung gusto nila, kung ayaw nila, pwede nilang palitan at makikita yung mga profiling kung ano yung mga kasong lumalabas sa buong San Isidro. Kagaya ngayon, isa pa yung nakamaraming kaso doon ay sum of money at saka parking. Doon naman po sa larangan ng legislative, yan po yung paggagawa na pagsabi po sa ating mga kagawad, ano po ba yung mga prioridad natin? Isa sa prioridad po natin, kung tayo po ang Barangay San Isidro ay magbabudget ng 120 million, isa natin sa ipare-revise na batas is yung mga senior citizen at PWD na tumanggap na sila ng 1,000 imbis na 500. Okay. Yan po yung isa sa prioridad po natin. Nasabi ko na kanina yung profiling sa homeowners para sa peace and order. Nasabi ko na rin po yung sa environment. At gusto po natin palakasin. Hindi lang po yun, sa SK, natingin tayo ng tulong, upang palakihin pa rin ang pagbibigay ng benepisyo sa ating mga estudyante. Kasi maraming gusto mag-aral, kinakapos pa rin. Hindi naman po pinansyal o gamit sa eskwelahan. Nadyan po din po ang pagpapalakas ng ating yung environment. Sa ano po yung environment? Yung ating mga business sector na dapat to makita natin na wala po tayo mga langis or kaya sebong na itatapon sa ating mga drainage. Yan po, yung improvement ng ating mga drainage, patwalk at ang ating mga street light sa tulong po ng LGU. Pagtatayo pa ng mga multipurpose, alam nyo Gaspar, isa sa goal ko kasi yung ating mga homeowners na may mga lupa,
ay matayuan natin ng mga multipurpose building, multipurpose. Bakit? Kasi po, pag natayuan natin yung ating mga subdivision yan, magiging sustainable sila. So, hindi na sila iintindihin ng barangay o ng gobyerno. So, mas iintindihin na natin yung ating mga urban areas, pwede natin ibigay. Kasi sa urban areas, meron naman silang, yung lupa kasi nila, hindi pa pag-aari ng gobyerno. Kung pag-aari ng gobyerno, pwede na tayo. Pero, kung tinutulungan natin yung ating mga HOA, at sila ay hindi nahihingi ng tulong sa barangay kasi sustainable na sila, so, hindi na natin sila tutulungan. Mas matutulungan natin yung pangailangan ng mga ISF o urban areas, katulad sa kanilang drainage, sa nitatapon ng basura, sa kuryente nila. Kasi po, yung ating kuryente, salasalabat na. Konting panahon na lang, magbabaksakan na yung poste. So, pinag-aaralan din po natin yan. Yung poste, drainage, parking, yan ang mga darating na problema. Yung animal welfare, marami pa rin po. Hindi pa rin ho natatapos. Pero ho, haharapin natin yan na kasama natin ang ating mga residente. Pag-uusapan natin anong magandang solusyon, magpo-propose tayo ng solusyon, pag pumayag sila, ipatutupad natin. Yan naman po yung power of all. Kasi po hindi natin pwede magpatupad na tayo lang ang may gusto. Dapat ito pag-uusapan natin. Para walang problema, walang kukontra, walang magiging oposisyon dahil para sa lahat at para sa nakakarami. At yan ay sana, tatulad po nito, isang rin ipopropose ko, yung jaywalking sa main road kung pa pwede. Kasi po, mayroon tayong stoplight, mayroon tayong overpass, kaya tayo nagkaka-traffic, may antawid. Pero ipopropose ko din, pwedeng tumawid ang senior citizen at ang PWD. Pero gamitin ang overpass at sana po mapayagan tayo na sana mapatupad natin na magkaroon ng disiplina ang ating mga mamamayan. Okay, so nabanggit niyo ka bali sa usapin ng judiciary ito Lupong Tagapamayapa, Barangay Lupong Tagapamayapa, at the same time din po talakay ninyo o nabanggit niyo sa usapin ng trabaho ng legislative o Yes ito po, yung yes po. tinatawag na barangay council. Okay, so pihit muna tayo ng konti dito sa usapin ng judiciary o usapang barangay Tagapamayapa. Kung okay lang po sa inyo, Kap, nabanggit nyo nga po na napakalaga pong gagampanan ng mga barangay Tagapamayapa dahil batid po natin na ito pong maliliit na usapin, hindi na po dapat makarating pa sa barangay, hindi na po dapat makarating pa sa prosecutors o hindi na po dapat makarating sa korte. Yun naman po ang pinaka-target point. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, Kap, dahil napakalaga nga po ang trabaho ng mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa. Kung okay lang po sa inyo, Kap, ano pong proseso ang inyong ginagawa sa pagpili sa kanila? Ganito po. Yung pagpili ho, talagang pinipili natin yan. Hindi lang yung pagpili. Yung pagpili ho kasi marami namang gustong mag-apply. Okay. Ang importante po dito, yung mga speaker na magtuturo sa kanila ng tamang proseso. Kasi po kailangan po yan, partner po yan Partner with sa ating mga huwes. Yung huwes po kasi ang magtuturo kung ano yung magandang gawin at magandang solusyon. Kagaya nga po tayo sa Barangay San Isidro, nakikiusap tayo na kung pwede, wala pa lang sa Lupon, inaayos na. Kasi yun po yung initiative. Minsan nga ho, kailangan puntahan para kausapin at may papagtagpo. Ang pinakamahirap lang kasing ayusin talaga dyan, yung galing sa chismis, yung pinag-uusapan. Kasi bakit ko po, mahirap ayusin ang chismis dahil wala namang katotohanan. So yun po ang aking nakikitang obserbasyon sa ating mga Lupon na chismis to, sabi niya. So talagang dismiss talaga yon, pero sayang ang papel, sayang ang pagpunta sa barangay. So ang ginagawa natin ngayon dyan, magtatayo na tayo at makikiusap tayo, isang batas na gagawin natin ay pagpatibayin ang grievance committee ng ating mga homeowners upang sila na muna ang makipag-usap para pa nakipag-usap sa kanila at hindi nila naayos, saka sila gagawa ng letter sa barangay na ipinapasa na nila sa Lupong Tagapamayapa dahil hindi nila maayos upang mabawasan ang mga kasong darating pa sa barangay. Kasi naniniwala ako, pag magkakakilala, magkakausap, madaling ayusin. So ako ka po nagpapasalamat sa iyo kasi nabanggit niyo po yung tinatawag na grievance committee doon po sa mga homeowners. Yes po. Opo, tama. Dahil gusto ko nga pong ipihit dahil doon pa lang po sa homeowners, doon po sa kanilang pamunuan, batid po natin na sila ang higit na nakakakilala doon po sa kanilang mga miyembro. Kung magagawan po ito na magandang pamamaraan ng mga homeowners, lalong-lalo na po sa usapin ng grievance committee, malamang yung pong problema na galing sa chismis o yung mga maliliit na problema naman, doon pa lang sa homeowners ay mayayari na. Tama po, kasi po mas maganda doon pa nga lang, tapos na
Ayan, so marami pong salamat Kap dahil napakaganda po ito dahil karamihan po sa ating mga barangay, actually, yung pong mga miyembro po ng lupong tagapamayapa, sabi nga po nila, imbis na maging mapayapa, lalong nagiging problema. So ibig sabihin sir, kung sakasakali, kailangan pa rin po talaga na maigting na pagpipili o sabihin po natin, pagrebisa, doon po sa mga nag-a-apply na maging miyembro ng lupong tagapamayapa. Tama po kayo kasi dapat po ugaling number 1 na meron ng Tagalupong Pagkaya, haba ng pasensya. Isa dapat yun sa... Talagang isa po yun. Kasi kung maiksi ang pasensya mo, talagang siyempre sa pakipagtalo, pagsisigawan, kailangan mahaba pasensya mo at marunong ka magpakumbaba. Kasi po ako po, pag ako naghihiring, isa lang naman ang sinasabi ko, ngayon, kung hindi natin maayos to, kayo rin naman pare-parehas may istorbo, ayusin na lang natin. Ayusin natin sa tamang pamamaraan. Kung maliit lang na yan, ayusin natin. Kasi naman po, hindi po ako naniniwala, pag nag-uusap po, walang maayos pag nag-uusap, may maayos tayo. Pag hindi nag-uusap ng maayos, wala po tayong maayos. Tama po, tama. So, thank you Kap doon po sa usapin ng lupong tagapamayapa. Batid po natin na isa nga po kayo sa nakatanggap o nakakuha ng award tungkol dyan. So, batid po namin na halos perfect ninyong nagawa yun. Salamat, Okay, Kap. salamat. So, lipat na po tayo doon Kap, sa usapin na nabanggit niyo po sa usapin ng legislative. Na kung saan naman ang legislative po natin sa barangay level, ito pong barangay council. Yes po. Opo. So ngayon Kap, may tuturing po natin, masasabi natin, gaano po kahalaga kung ang mga barangay kagawad na mapili para sa 2023 election sa October 30, gaano kahalaga sa iyo na mapili ang mga kagawad na hanggat maaari marunong sumunod at marunong magkaroon ng respeto, lalong-lalo na po sa usapin ng paggawa ng batas, yan po sa inyong nasasakupan. Alam nyo, yan ang pinaka-importante sa lahat. Alam nyo bakit importante po to sa mga lahat na nakikinig dito sa stasyon ng Parañaque Net Radio Worldwide? Kasi kung hindi po gagawa ng ordinansa ang ating mga kagawad, ang susundin na lang ni Kapitan ay ang DILG. Kasi importante po merong ordinansa. Ang ordinansa po, main trabaho ng kagawad. Kasi hindi naman po sila ang implementator. Yung magpapagawa ng kalsada, magbibigay ng hindi po ng trabaho ng kagawad. Ang main trabaho ng kagawad is gumawa ng batas na ikabubuti po ng kanyang nasasakupan. Isang example ko sa inyo yan. Paglabas pa lang sa bahay, makikita mo na yung problema. Hindi na kailangan sabihin Pero po, ako naniniwala, sa ngayon po, may gagawin pong alternatibo ang Barangay San Isidro at ipapaalam ko na sa iyo, Kuya Gaspar, meron na po kasi akong kagawad na nagsabi sa akin, gagawa niya ng ordinansa na naka-live ang aming session at gagayahin na natin ang City Council. Yun lang, Gaspar. Maraming salamat. Ayan, so talaga naman na sa usapin po ng paggawa ng ordinansa, sa usapin ng deliberation, napakahalaga. Ibig sabihin Kap, yung magiging mga kagawad, hanggat maaari, may alam din sa batas. Tama talaga. Ayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, nagiging mainit po ang ating talakayan. Actually, nabanggit po ng ating buting barangay captain na ang branch of barangay branch naman, may 3 nga po yan. Pagbalik po natin, tatalakayin na po natin sa usapin ng executive branch ng barangay level na kung saan ito pong ating kaharap, siya po ang kasalukuyang executive body. Tama? Salamat. Ayan, okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, muli po tayong babalik pagkatapos ng isang patalastas. to deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko magandang batiin ang mga kapitan na dito ngayon.
si Kapitan Noel Haplos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo, at si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Dungalo, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa panguna po ni Engineer Risa, dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Aku meriang, betul-betul perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Pun kasih sayang. Aku meriang, aku meriang. Sa ating mga kawani po ng DNR, sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Aku meriang, betul-betul perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Pun kasih sayang. San kasih sayang. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, talaga naman ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:10 ng gabi. At syempre kasama pa rin po natin ito pong butihing barangay captain ng barangay San Isidro na ito pong si punong barangay Noel Haplos. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po yung mga nasa online, humihingi po kami sa inyo ng pasensya dahil sa kasalukuyan, ituloy-tuloy pa po ang talakayan namin itong kasama po natin ngayon na kung saan dadako na po tayo dun sa usapin ng executive body na kung saan hihingi po tayo ng paliwanag o sabihin po natin ng pananalita dito po sa ating butihing barangay captain na si Noel Haplos tungkol po sa takbo ng kanilang barangay dito po sa San Isidro. Yan. So sa executive naman po, ang una natin may ginawa po tayo sa pagtulungan po ng ating mga IT sa barangay. Naglagay na po tayo ng website. Yung website po ay sanisidroparanaque.ph. Ano po ibig sabihin nito mga kabarangay? Yung transparency. Kasi pag may transparency tayo sa ating mga kabarangay, mas magiging maganda yung relasyon. So yung mga proyekto, mga homeowners president, naka-registered po dyan. So pati account po ng barangay, hindi account, yung budget ng barangay, ilalagay natin kung paano naka-chop-chop, paano gagastusin. So napaka-importante niyan. Yan po yung transparency. Ang DILG, ang tawag dyan a disclosure board. Sa lahat ng barangay hall natin, ang barangay hall natin, meron tayo sa UPS 5, meron tayo sa Bali 6, meron tayo sa Green Heights, may sa Fortunata, at yung main office natin.
So may disclosure board do tayo dyan, nakalagay yung ginagastos ng barangay. Bakit po dapat nakalagay? Number 1 requirement po ng DILG yan, na alam ng mga barangay kung saan ginagastos yung pera. Updated po yan ng ating treasurer. Treasurer po yung nakasign dyan na si Mike Cruz. So siya po nakalagay, nakalagay po dyan, monthly, pinapalitan po yan. So isa din maganda po dito sa ating mga ginagawa po sa ating barangay na pag in transparency, yung mag-upgrade na rin po tayo. Alam nyo, importante yung technology. So inaaral po natin na sa susunod na mga taon at gagamitin na rin po natin ang BBC doon sa ating mga barangay clearance. Kasi nga para mas latest pero pinag-aaralan lang natin, ayaw nating maningil ng malaki sa ating mga kabarangay. At napakadami katulad po natin sa environment, sabi ko nga kanina, tuloy-tuloy po tayo sa tulong po ng ating sentro, sa tulong ng ating agriculture, tuloy-tuloy po tayo dyan. Sa animal welfare naman po dyan, tuloy-tuloy pa rin at ako'y nananawagan na po. Marami tayong pag-uusap sa susunod na buwan kasi nga po gusto ko mag-participate yung ating mga animal lover tungkol dito sa usapin ng pagpapakain ng mga pusa at aso sa kanilang mga komunidad. At yung mga nakagalang aso, nalulungkot po ako. So dapat ma-actionan po natin to. Pagtutulong-tulungan po natin yan sa pangunguna po ng ating Dr. Karen Villavicencio na sa ating pong animal welfare. So yan po yung ating mga napakarami nating plano sa ating barangay. Hindi po kakasya sa oras nito at ang ating lang po gusto nating ibaba. Simple lang yung programa natin. Gusto po nating ilapit sa ating mga kabarangay ang barangay hall. Sabi ko nga po kanina, kung nabanggit narinig po nyo yon at napanood nyo ko, ang lahat ng kagawad po natin bibigyan natin ng sasakyan upang makatulong immediately sa inyo. At ang ating mga barangay hall, yung extension po, yung ating extension ng barangay, pinaplano na rin po natin lagyan po ng either fire truck or PPTV. Ang barangay po ay walang ambulance. Alam niyo po bakit? Kasi po, meron po tayong DOH memorandum na bawal po maglagay ng ambulansya nang walang nurse o kaya doktor. So ang tawag lang po sa atin PTV, Patient Transport Vehicle lang po. So doon nga po, kaya nga po, mabibigyan na natin pati mga agawad upang mabilis po ang aksyon natin. Kayo po, ibibigay ko po rin mga number nila sa damang panahon at ito po serbisyo publiko, hindi po pwedeng hindi ibigay ang kanilang mga numero. At idadagdag ko rin po sa lahat ng mga taga-barangay San Isidro, ginagawa po lahat natin ng paraan na mapabuti po ang inyong mga buhay, ang ating mga sitwasyon, ikagaganda ng ating lugar, at ikabubuti ng ating lahat ng mamamayan ng barangay San Isidro. Pero ako po ay mihiling din naman po, kahit sino po maging barangay captain ng barangay San Isidro, sino po maging opisyalis, hindi po kakayanin to without the participation of our community. Simula sa homeowners, simula sa urban areas, mga NGO, kakayanin po natin to basta sama-sama po tayo. At ako humihingi po ng tulong sa inyo. Pag tayo po ay nagkaisa at nagtulungan sa barangay San Isidro at may disiplina tayo, wala pong imposible. Alam niyo bakit po? Sa loob po ng limang taon, na-achieve na po natin halos lahat ng award. Sa barangay, sa city, sa national, nakuha na po natin. Wala na po ako maitatagong award po sa inyo. Ang pakiusap ko na lang kailangan po lahat, tayo po ay magkaisa para makinabang. Sabi ko nga po, sa aking mga live at kay Gaspar din, wala pong magmamahal sa sariling lugar po natin kundi tayo. Kasi kung hindi natin tutulungan ang lugar natin, sino pa po ba ang tutulong sa atin? Wala na po. So ako po ulitin ko po sa mga taga-barangay San Isidro. One San Isidro po. Ang ibig sabihin po ng One San Isidro, magkaisa, magtulungan at magkaroon po tayo ng disiplina. Mula po sa ating mga kasama kagawad, sa ating mga kagawad, sa ating mga SK chairman, sa ating SK kagawad, sa lahat ng empleyado ng barangay, sa lahat ng mga homeowners association, sa lahat ng mga urban sector, sa lahat ng mga PODA, lahat ng TODA, lahat ng NGO, lahat po sa inyo, lahat ng mga babatiin ko na rin katatapos lang ng eleksyon ng Taugama sa Barangay San Isidro, sa lahat po ng ACRO, sa lahat ng TBS, lahat ng SST. Pag tayo nagtulungan, napakadali lang po nito. Sa lahat po ng Knights of Columbus, yan po sa lahat ng Parts, Guardian, yung mga multiplier natin. Pag nagtulong-tulong tayo, wala akong imposible. Sa lahat po ng religious organization sa Barangay San Isidro, nananawagan po ako ng tulong, ng pagkakaisa, pagtutulungan at disiplina. Wala pong imposible. Maraming salamat po. Gaspar, maraming salamat sa atin po sa lahat sa inyo. Isang mapagpala at Diyos na gabi po sa inyong lahat. Ayan, so
ang ating pong butihing punong barangay na ito pong si Noel Haplos. Batid po natin na sa usapin ng serbisyo ay napakarami pong ginawa. Actually, hindi ko mabilang kung ilan po ang pinagawa nyo pong basketball court, ilan po ang naipagawa nyo pong mga multipurpose hall dyan sa Barangay San Isidro. Dahil every now and then, nagkakaroon po ng blessing dyan po sa mga villages at sa mga homeowners. Pero kung okay lang po sa inyo, total nandito na po tayo, ipapackage na po natin. Doon po sa ibang barangay, tila mayroong preparasyon na ayaw naman natin itong mangyari sa ating mga kabarangay, pero nangyayari. Doon po sa usapin ng Borolan, anong update po dyan po sa Yan, inyong area? maganda po yung napag-usapan na yan. Okay. Yan po isisimulan na natin kasi kailangan po natin magpaalam sa ating komunidad. Kasi ayaw po natin magburulan sa kalsada. Tama, So tama. gusto po natin magkaroon na po sila ng permanenteng paglalagyan. Hindi man po permanente pero meron lokasyon na ibibigay ang homeowners at pagagawa na po natin. Kasi ngayon po, meron na po tayong isa, dalawa na pinaghahandaan na namin gawin. Kasi ayaw nga po natin na sa kalsada, isipin nyo, binibigyan natin ng magandang pagpapaalam yung ating mga yung kamag-anak, kaibigan, nasa kalsada. Una-una, delikado pa sa kalsada at may mga bata. Pero sa totoo lang, mabigyan natin ng isang karangal-rangal na pagbuburulan para makinabang ang buong pamilya. At sana din po, ako humihingi din po ng tulong sa ating mga kabarangay na yung ating mga programa para hindi ho tayo napapahamak sa ating mga namamatayan. Kasi minsan pag namatayan, pumipirma na lang, lalo sa ospital. Tama, tama. Tapos pag pirma, lalapit sa barangay, pag nakita mo yung bill, nakakalula. May programa naman ng ating city government, yung libreng libing. Ang kailangan lang po makipag-ugnayan kayo sa barangay para minsan sinasabi nga namatayan na nga, papatayin pa sa gastos. So ito may mga programa kaya nananawagan ako, tulungan natin yung mga medyo na dyan. Alam niyo naman pag namatayan, iba yung pag-iisip, natataranta, pero may mga nasa likod doon yan na pwede mag-asikaso, tumulong po. Yan ang isa nating problema, Kuya Gaspar, na pagka malaki na bill, ang hirap ng gawa ng paraan. Kasi wala tayong pagkukuha ng pondo. Okay, so doon po pala sa ating mga kaibigan, tama po nabanggit po ng ating butihing punong barangay na si Noel Haplos. Doon naman po sa mga nakatira sa barangay hanggat maaari, kapag may mga programa ang ating barangay, lalong-lalo na po doon sa usapin ng, sabihin po natin, yung magpaparestro ka doon sa barangay, magpaparestro ka sa City Hall, o kaya doon sa usapin ng mga porpoise, o kaya sa requirements ng DSWD na dapat maging registrado ka doon, hanggat maaari, samantalahin ninyo. Kasi po, kapag hindi kayo registrado sa isang barangay, magkakaroon po kayo talaga ng problema, lalong-lalo na po kung kayo ay nangangailangan ng tulong. Tama po yan, tama. Kasi marami po tayong lumalapit, hindi naman rehistrado sa barangay. At saka panawagan ko din po, uunahin ko po sa inyo, kumuha po kayo ng valid ID. Kasi may pinakikitang valid ID, wala namang address. Paano gagawin natin nun? So, isang problema din yan. May mga ilan tayong mga kabarangay o kababayan na nagpipresent ng ID na wala namang address, hindi ko tinatanggap sa gobyerno yon. Kasi wala kaming patunay. Kaya ang gagawin nyo po, kung wala po kayo maipakitang valid ID na may address, pumunta kayo sa homeowner, sila po magpapatunay sa inyo para sa homeowner certificate. Opo, kasi maraming ganong problema, Kap, na kung kailan saka nagkakaroon ng problema, saka lang maghahanap ng ID. Ano ba naman yan? Mahirap kung hinahanap, kung valid ID pa ito, siyempre medyo may proseso yan, na supposed to be, dapat kung wala pa siyang problema, dapat kumuha na siya. Tama, tama. Tsaka hindi lang ganun. Alam nyo, mahaba yung panahon para kumuha ka ng valid ID. Pero pag emergency, ang hirap kumuha. Tama, tama. Dahil marami nang iniisip dami problema. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan na Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay nagpapasalamat dahil sa kasalukuyan, pinaunlakan po tayo ng talagang sabi nga po nila nag-iisang punong barangay ng San Isidro na ito pong si Noel Haplos. Siguro kung okay lang po sa inyo, malapit na po tayo magtatapos, panawagan na po tayo sa ating mga kabarangay, ganun din po dun sa ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay tila hindi pa talaga naiisip kung ano ba talagang trabaho ng isang punong barangay o kaya ng isang lingkod bayan. Bago lahat, gusto ko munang batiin lahat ng bumabate sa page ni Gaspar. Sa lahat po sa inyo, magandang gabi po at maraming salamat. Alam nyo, hindi biro po maging kapitan. Akala lang ho nila, ganun lang po yung trabaho. Araw-araw ho yan, tinatawagan, kinakausap, pumipirma ng clearance. Napakadami yung trabaho. Marami suliranin po ang ating barangay.
na kailangan po ang tugon ng kapitan sa oras-oras na pangangailangan po nila. Hindi lang po sa bahay, hindi sa barangay, hindi sa kalsada, napakadami ho niyan. Maliit man o malaking barangay, marami tayong problema. Pero isa lang naman ho ang kailangan po natin. Unang-una ho, marunong ho tayong pakisama sa ating gobyerno. Hindi ho natin pwedeng sabihin, ikaw bahala. Nandyan po ang ating buting Congressman Edwin Olivares na marami pong naitutulong sa ating komunidad. Gaya ng sinabi ni Gaspar kanina. Nandyan ang ating Mayor Eric Olivares na napakadami ding naitutulong sa ating mga kababayan. Nandyan din ang ating Vice Mayor John Villapuerte. At nandyan din po ang ating mga konsyal na tumutulong po sa atin. Hindi po dahilan na hindi kaya ng barangay. Marami pong pamamaraan para tumulong ang ating kapitan sa ating mga kabarangay. Nandyan po nga lahat sila. Hindi lang po yan. Napakadami pa hong gustong tumulong. Ang kailangan lang ho, malaman nila ano yung problema. At parunong ho tayong lumapit doon sa mga problema natin. Kagaya ko po nga, sabi ko, sa buong Pilipinas nga ho kami lang po nagbibigay ng birthday gift na 500. Umattend po ako sa convention po niyan. Bakit po natin nagawa? Wala po tayong piniling mahirap, wala tayong piniling mayaman. Ganon din sa PWD. Ang akin lang po, nagawa po natin yan sa pakipagtulungan ng mga kagawad natin. Kasi kung wala ho itong mga kagawad na to, ay wala rin ho mangyayari. Kasi bakit to? Ang pondo ho ng gobyerno, lalo na sa barangay, nakaran na po yan, nakaalay na po yan, hindi pwedeng galawin. Budgeted na percent by percent na po yan. So sa ating mga kabarangay, hinihiling ko po tulong ninyo. So ako naman po, sabi ko nga po simple naman po to Sabi nga nung iba, daig ng masipag dahil maagang gumising, di ba? Pero daig naman po ng masipag at maagap ang lahat na po. Kaya po kayo nakikiusap sa inyo, itutuloy na lang po natin ang proyekto. Wala na po kayo pangangako sa inyo. Tuloy-tuloy po. Tutuloy-tuloy natin ang pagdagdag ng daycare kung saan po malapit. Pagtatayo pa po ng maraming health center. Yung ating pong GMAC, yung barangay extension, palalakasin natin para hindi na kayo ganong mamasahe at malapit na po sa mga lugar ninyo. Ilapit natin ang barangay. Yung health center po, nakatayo na po yung building sa Bali 6 at UPS 5. So sa inyo pong lahat ng mga residente, tuloy lang ho natin to. Dahil marami pa po tayong plano. Ngayon pong gabing to, i-announce ko na ho, anado na po yung mga gamit sa Santo Niño Street, mag-aasfalto na po sila, makakahinga na po kayo. Nagpapasalamat po ako sa ating Congressman Edwin Olivares kasi po hindi tayo pinababayaan at patuloy po ang pagsuporta niya sa atin. Ngayon yung natibidad, gagawin na naman po. So paghandaan lang po natin. Tama po kayo, nakakaistorbo po ang paggawa ng kalsada. Pero malilimutan na po nyo lahat yan pag nagawa na po dahil hindi na po nyo ako maaalala. Ang maaalala na lang po nyo, maganda na ang kalsada. So sa inyo po lahat, sa mga taga-barangay San Isidro, ako po ang inyong lingkod. Hindi po tayo tumitigil. Binasagan na nga po tayong kidlat. Mabilis po tayong umaksyon. Nandyan po tayo lahat. Pero ako po humihiling po sa inyo ng tulong. Tulong ng pagkakaisa, pagtutulungan at disiplina. So ako po ay humihingi ng malaking pasasalamat kay Gaspar. Dahil po talagang natutuwa ako dahil sabi ko nga kung pwede na ako mag-MC sa kanya, mag-MC na lang po muna ako. Sa lahat ng mga residente ng Barangay San Isidro, huwag kayong mag-alala. Commitment ko po yan. Ipapangako ko sa inyo, yung ating ginawa, gaganda pa po lalo yan. At tayo po, ulitin ko lang isa lang ipagmamalaki ko sa inyo. Sabi nga po, serbisyo po, sabi ng ating Congressman, serbisyo lang po. Tayo naman po, tuloy na serbisyo lang po. Maraming salamat po at mapagpala at makadiyos na gabi po sa inyong lahat. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Mason Dago with Punong Barangay Noel Haplos. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye.
Besa to deliver his message of support. Aku meriang, aku meriang, betul-betul perhatian, aku meriang. Ina po, isa pong mga kalikasan at maayos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko magandang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Campo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa pangunan po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste. Sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Campo. Okay. Ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Aku meriang, betul-betul perhatian, aku meriang, aku meriang, aku meriang, pun kasih sayang. Aku meriang, aku meriang. Sa ating mga kawani po ng DNR, sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa.